Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Bago po tayo magsimula ng ating topic for opinion and reaction, ay i-flex ko muna po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po, shout out at pasasalamat sa ating mga channel members. At ganun na rin po sa mga regular na nanonood ng ating video premiere at nagre-replay. Malaking tulong po kayo sa ating channel. And may God bless you all. Ang topic natin for today, mga kababayan, ay itong latest update sa ating AFP, Philippine Coast Guard, no? Saka yung pong update din dyan po sa giyera sa Israel. Kasi meron pong ginawa ang ating Pangulo. No? Mamaya papakita ko sa inyo yung ginawa niya. No, very noble po, no. At simulan na po natin mga kababayan. Unahin natin ang AFP, yung Armed Forces of the Philippines. Diyan po sa balita ng Philippine News Agency. Ayan po, AFP submarine acquisition set in latter part of modernization program. Okay, the word latter, no? Meaning, baka nasa dulo siya. Kumbaga, hindi siya yung priority muna. Ganun talaga. Napakamahal naman po niyan, submarine, no? Kailangan talagang malaking pondo yan. AFP Chief General Romeo Browner Jr. said the acquisition of diesel-electric submarines will take place in the latter part of the military's ongoing modernization program. Ito po yung sinabi niya. The Philippine Navy has a long range of equipment request on its wish list. Dami pala, long range daw eh. Dami. Browner said in a recent media interview when asked if the acquisition of at least 2, dalawa pa, hindi lang isa, submarines for the Philippine Navy is included in the new Horizon 3 of the AFP modernization program. The budget for the proposed submarine acquisition program is placed between 80 to 110 billion pesos and includes basing, maintenance, and crew training. Siyempre naman, first time natin yan. No? Sana naman magkatotoo po, no? Bago umalis ang Pangulong Bongbong Marcos. Para kung yung susunod na presidente, no, maybe ako na lang. Dadagdagan ko pa yan talaga. Palalakasin ko ang military ko. No? Siguro kung hindi una yan, yan ang pangalawa. Importante ang defense. Kung ako lang. Browner said the Philippine Navy's need for more naval vessels would possibly included in the new Horizon 3, which is initially scheduled from 2023 to 2028. Meanwhile, the AFP modernization program Horizon 2 was originally set from 2018 to 2022 and Horizon 1 from 2013 to 2017. Ang tanong dito, tapos na po ba yung Horizon 2 na AFP modernization nyo? Kasi 2022, sabi mo, yung Horizon 3, 2023. 2023 na. 2 buwan na lang, tapos na 2023. Di ba? Browner said this proposal equipment to be acquired from the new Horizon 3 will be more potent and have more numbers. Alam niyo na ibig sabihin siguro nung potent, more potent, mas matindi, mas effective, mas malakas, potent di ba? And have more numbers, mas maraming bilang. Okay, sa bagay, 2 is more than 1. Okay na ako dun. He said the AFP modernization program is being reconfigured or shifted to provide the military with the capabilities needed to protect the country's exclusive economic zone or the 200 nautical miles from its coast. Kasama na sa depensa ang ating EEZ. Okay? Tama yan. This means defense efforts will now focus on defending the Philippines EEZ and not only the country's baseline or coast. Browner said this refocus is similar to the natin to yung forward defense, no? Okay.
To carry out this mission, Browner said the AFP needs equipment capable of projecting defenses forward. Correct. No, agree po ako diyan. No, sana matupad ito, no? Sabi ko nga kanina, sana bago matapos ang pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. O di kaya yung papalit sa kanya, kung ako man yan, no? Tutuloy ko yan. Dadagdagan ko pa. Pero hindi po ako yun. Dino-joke ko lang kayo. Baka naman may bumoto sa akin dyan, i-write in nyo ako dyan. So yan po, no, mga kababayan, ang balita sa modernization ng AFP. Ngayon po sa kanilang Facebook page, nakipagkita naman po si AFP Chief Browner dito po sa ambassador ng UK sa Pilipinas, no? Si HMA Laure Beupils. O ayan. Talk on enhancing PH UK defense partnership amid pressing issues in the West Philippine Sea. So ang tinakel po nila is all about West Philippine Sea, yung issues dyan. Tapos po, nakipagkita rin ang isang ating opisyal ng gobyerno sa pamunuan ng Vietnam. O eto po sa kanilang Facebook page na Armed Forces of the Philippines. PH, Vietnam, boost partnership for operational value in Southeast Asia. O, the Vice Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, Lieutenant General Arthur Cordura, Philippine Air Force, expressed his confidence in sharing a growing and progressive operational value in Southeast Asia as he welcomed the delegates of the 8th Philippines-Vietnam Senior Officers Exchange Visit Program, headed by Senior Colonel Lee Van Phan, Deputy Commander Military Corps 1, Vietnam People's Army. O, tama. Ang galing, ano? Tingnan nyo, nakikipartner sila sa atin. Yan ang maganda. Yan po yung latest sa ating AFP. Now, punta naman po tayo dito sa Coast Guard, no? Kasi po, sa balita ng Manila Bulletin, PCG tows ram fishing boat, no? Ibig sabihin, na-recover na po, tino na po yung bangkang nabunggo nung oil tanker na yung sinasabi niya, si Pacific Ana ba pangalan nung tanker na yun, no? Andiyan po yung video, panoorin lang natin, no? Dalawang video po yan na kung saan galing po yan sa Philippine Coast Guard official Facebook page. Panoorin po natin. Bridge. Good. Baba, 30 meters? My drift is Oo, process yan. So yan po, no, mga kababayan, nakita nyo, hindi ko na po yan i-elaborate kasi napakahaba po no. Hahaba lang yung ating vlog, no. Pag binasa ko pa yung details dito, ang mahalaga, na-recover na po at dinala na po yan sa respective bayan ng mga mangingisda, no. Another update po sa Coast Guard natin, no. Sinabi natin kahapon, continuous po ang training nila, no. At yan nga po, dito lang update din sa kanilang Facebook page sa San Fernando City, La Union, no. Pinapakita po dito yung mga larawan na yan na ito po, no, talagang rigorous ang training na i-vlog natin ito
Binubuo ng 299 kalalakihan ang Coast Guard Non-Officers Course, Class 104-2023 na sumabak sa Coast Guard training noong ika-12 ng Oktubre. O, ayan. Pinangunahan ni PCG Deputy Commandant for Administrator, Coast Guard Vice Admiral Ronnie Gil Gaban ang seremonya. O, ayan po. Diyan po yan sa Regional Training Center sa La Union. Ay, nako. Ganda po dyan sa La Union. Taga dyan ng misis ko. No? Tingnan nyo po yung mga larawan. No? Rigorous training. Another update po. Ito pa po sa Coast Guard. Pasensya na po kayo. No? Talagang i-update lang natin kayo. Hindi lang sa mga politika-politika ng mga politiko, kundi sa atin ding mga AFP, DND, at ito ngang Coast Guard, even though it is a civilian. Kasi sila po ang nagbabantay sa ating West Philippine Sea. Di po ba? Yan po sa Philippine Coast Guard Facebook page ulit. Philippine Coast Guard commissions 96 new technical general line officers. Yan. So, ginanap po ito kahapon, October 16 sa ating bansa. Si mismong Coast Guard Artemio M. Abu, Philippine Coast Guard Commandant, presided over their oath-taking ceremony. Ito po sabi niya, you have to see the things the other people don't see, and you lead them. You encourage them, you enable them, you inspire them, and you must have the direction to share with the team. Ayan po. Yun nga lang, no? Huwag kayong mangurakot. Gumawa po kayo, magtrabaho kayo ng tama with honesty and God-fearing. No? Biruin nyo sinumpaan yung tungkulin yan. To serve. Diba? Nang wala yung makakita lang kayo ng konting taginting ng ginto ng pera, wala na. Nakalimutan nyo na yung sinumpaan yung tungkol. Di po ba? Hindi naman po tayo sa nagmamalinis. Pero pinasok nyo po yung undertaking na yan. And you are in the government. Di po ba? Sana maging president na sana merong mga opisyal o trabahador ng gobyerno na magsimula na yung tama na yung korupsyon, tama na yung pagwawalang hiya, no? Gumawa tayo ng tama o di sana true progress ang isipin natin. Pag mangyari yan, nako, lahat kayo siguro yayaman na. Makabili na kayo ng mga Tesla ninyo, no? O Tesla. Hindi na po natin babasahin yung laman ng balita na yung yung fishing boat. At least napanood nyo naman na yan yung katotohanan, no? Yung details, wag na po. So, eto lang po. Ayan, ha? Eto po, ha? Sa balita ng politiko. Sa West Philippine Sea naman ito. Politiko. Sorry, hindi po politiko. Abante tonight. Ayan po, atin ang West Philippine Sea. Billboard, nagkalat sa EDSA. Tingnan nyo nga naman yung mga billboard na yan. Sino yan? Sino yan? Yan yung inyong favorite senator, si Epal. Nandali lang, magkape lang ako. May tunog pa, sarap. Dunkin Donut Coffee. Yan po ang aking kape. Kasi light lang no? Kita nyo to, ang laki-laking billboard. No? Ano ba masasabi ko dyan? Atin ito. Diba? Yung West Philippine Sea. Okay yan. Okay yung billboard na yan Ang hindi okay dyan, yung pagiging epal niya. May isa pang larawan, tingnan nyo. Nasa overpass. Okay sana Ipangalanda ka mo. Kaso may mukha ka dyan Ang epal nyo No? Yan pang isa Ang sabi dito sa balita, ang sabi sa balita ng Abante, may isa na namang billboard na nakasaad na suportahan ang mga frontliners sa West Philippine Sea at join the Christmas convoy to BRP Sierra Madre in Ayungin. Nasa billboard naman ang litrato ni dating senador, guess who? Sige nga, sinong makakapag-guess kung sinong may mukha nun. Kung yung ito, kitang-kita ang mukha nitong ulakba na ito, si Hontiveros. Biruin nyo, ano ipisipin namin dyan? Pinupolitika nyo ang West Philippine Sea? Yun ba? O alam namin sa atin yan, but don't show your freaking face in there. Pal. Buti sana kung sarili mong perang pinampagawa dyan
Ha? Paki-audit nga yan, yung Hontiveros na yan, kung pera niya o pera ng taong bayan ang ginamit yan. Kung pera mo, okay yan. Kung pera ng taong bayan yan, ha? Hindi mo pwedeng lagay mukha mo dyan. Pinipersonal mo yan. Pamumuliti ka yan. O ngayon, sino po yung tinatanong ko sa inyong naglagay pa ng pagmumukha niya dyan sa nilagay nilang mga ganyan? No? Si Manny Pacquiao. Biruin nyo yan. Maglalagay kayo ng mukha dyan. Ang ilagay nyo, yung itsura ng West Philippine Sea. Ilagay nyo yung litrato ng Scarborough Shoal. Ilagay nyo yung litrato ng mga islands natin. Di po ba? Ilagay nyo yung kabayanihan ng mga Coast Guard dyan. Ilagay nyo yung kabayanihan ng AFP natin dyan. Ilagay nyo yung kabayanihan ng mga mangingisda. Pero yung pagmumukha nyong mga politiko and former politiko, there's no place in that billboard. Mga hinayo pa kayo, tinitrigger nyo na naman ako dyan, di ba? Ay, Chang, yung meds nga, ilabas mo dyan. Na-high blood ako, nagkakape ako dito, sarap-sarap ng kape ko. Nung nakita ko to, muntik ko nang mabuga to eh. Di ba, mga kababayan, kayo, tama ba yan? Okay lang sana kung pera nyo. At walang masasabing negatibo yung pinariringgan ninyo. Pero sabi nyo, atin ng West Philippine Sea, tapos ang laki-laki ganun pa. Ang gawin mo, Hontiveros, ha? Isama mo si Robin. Isama mo si Bato. Na, yung mga maiingay dyan sa Senado, ng mga nakapatong sa kalabaw, na mga taing nakapatong sa kalabaw, pumunta kayo doon sa West Philippine Sea sa susunod na merong RORE mission ang AFP sa Ayungin Shoal. Matapang ka, tapos dalhin mo yan, gawa ka ng another banner na habang naglalayag kayo, nakaganon yan, ikaw at si Robin humahawak ng ganon para makita namin na talagang matapang kayong mga hindot kayo. Di po ba? Kapal ng mukha mo. Talagang nakaganon pa siya. Talagang inaangkin niya na parang siya lang ang lumalaban para sa West Philippine Sea. Gago. Diba? Tatanggal nyo yan. Mahiya naman kayo. Palitan nyo yan. Lagay nyo dyan. Atin ito. Ha? Pero walang mukha ng politiko dyan kasi magiging politika yan eh. Diba? Kapal-kapal, no? Suportahan ng mangingisda sa West Philippine Sea, tapos Hontiveros. Ano iisipin ng mga mangingisda dyan? Ay, iboboto ko si Hontiveros kasi silang nakikipaglaban sa amin. Wow, ang agang mamulitika. Ay, wala pang 2020, di naman re-electionist yan, mga kababayan. Kapal ng mukha. Diba? Biruin mo, laki-laking billboard, magkano yan? Ilang ano yan? Ano ang dimension yan? Magkano ang inubos dyan na pera? Personal mo yan? Kung may nag-donate o kung may donation, pumayag ba silang ilagay ang pagmumukha mo dyan? Mga gunggong kayo. Kung ako magdo-donate, don't show your face there. O ako na lang magpagawa para wala kang pagmumukha dyan. Si Manny Pacquiao? O sana Manny Pacquiao, di ka na rin namuliti ka. Pamumuliti ka yan, mukhang babalik ka, tatakbo ka ng 2025, halata naman. Kung pure ang intention, kung pure yung intention nyo na i-relay ang message, nung sinasabi nyo atin ng West Philippine Sea, join the Christmas sa West Philippine Sea, better. You're promoting the welfare of our West Philippine Sea. No, pinaglalaban nyo, pero don't show your freaking faces there. Buti sana kung yung mukha ko ilagay nyo dyan. Diba? O sino yung gunggong na yan? Uy, si Tokis yan. Diba? Yan yung lamok na nakapatong sa kalabaw na Amerikano. So what? Sarap kayang pumatong. Diba? Diba, Roger Evans? Diba, sarap pumatong? Si Roger Evans, mahusay po yan na komentor. Huwag kayong, sa mga komentor dyan ha, mga, sabi ko sa inyo, ako pumapagitna sa dalawang bundok na nag-aaway. O tatlo na nga ngayon eh. May Martinatics, may Marcosnatics, may Duterte-natics, no?
Sila-silang magkakampi, ngayon, nagsisiraan na. Ako, nasa gitna ako. Ilang mga bundok na yan. Ngayon, pag kayo nandyan sa comment, magkita-kita kayo, remember, politika lang yan. Kung magkakaibigan kayo, huwag kayong magsiraan. Try to understand each other. Di ba? Huwag kayong, kung talagang gusto nyong makisali sa maduming mundo ng politika, better yet, tumakbo na lang po kayo sa posisyon. Yeah. Pero kung mag-aaway-aaway lang kayo, magkakaibigan kayo, tapos mag-aaway kayo sa politika, ay let's tapon nyo na yung politika. Mas magandang maraming friends. Di ba? Friends, sabi nila, friends with benefits. Ay, ano yung benefits? I have a lot of friends, but I don't have benefits. Di ba? Ito po. Alis na tayo doon. Tapos na tayo dyan sa West Philippine Sea at sa Coast Guard. Punta na po tayo dito sa conflict dito sa Middle East, yung ongoing Israel-Hamas war. Naalala nyo, sabi ng ating DND chief na baka mag-spill over o yung may mga copycat, no? Ito naman po ang sinabi ng isang US official. Nag-warning na po siya. Base po yan sa balita ng GMA News Online. Conflict in Middle East could escalate. US officials warn. Ayan. Top officials warned on Sunday that the war between Israel and the militant group Hamas could escalate into a wider conflict across the Middle East, saying they were worried the Lebanese group Hezbollah could attack Israel north or the Iran might get involved. Ayan po. Yun po yung kanilang mga nakikita dito. Kasi kung sasama na itong Lebanese na Hezbollah group, tapos may backing ng Iran, ano na to? Labo-labo na sila. Matindi pa to sa halo-halo, no? Talagang aatakihin ang Israel. Kasi alam nyo naman itong mga kalaban ng Israel, they want the Israelites gone. Lahat po, di ba? Ginawa na yan nung isa yung isang praning na may ganong bigote nung World War II. Pero ito lang sabi ng Diyos, my people will be as numerous as the stars or the sun. Kayo ba mabilang nyo yung stars? Mabilang nyo yung mga buhangin? Hindi. Kahit na ano pang gawin nyo. Sa akin lang yung biblical sense, no, or spiritual sense. Sabi nga, they are my people. Ayan. Ang gusto naman itong mga kapatid nila yan Pag-aralan nyo na lang, no? Magkakapatid naman yan. Yun nga lang, medyo alam nyo na. History. Hindi ko na sasabihin. Basta, kayo na lang. Ang punto dito ng US official, kung itong Hezbollah sa mga Lebanon ay magpupumilit. No, kasi sa north, naghahagis na nga sila. Pero sabi po ng Israel, we don't want a war with Lebanon. Sabi naman ng Iran, pag talagang sinakop mo ang Gaza sa Israel, nabasa ko po to sa US Yahoo News. Pag ang Israel daw ay nilusob niya, sinakop niya ang Gaza, it will be war. Alam nyo ba pa nga, sabi pa nga, yun daw mga gatilyo nila, nakaganon na. Yung mga daliri nila, nakaganon na sa gatilyo. Ipipress na lang, nag-aantayan na lang sila. Sino yung mga yan? Di yung mga magkakakampi, yung Hezbollah, yung Iran, saka yung iba pa nilang mga kakamping Arab nations. Yan, kasi nga talagang gusto nilang i-get rid ang lahat ng mga Hudyo. Yan, malaki po ang galit nila. Hindi na natin to elaborate, basta yan lang po ang nakikita ng mga top US officials. Okay, hindi na po pinangalanan. Okay, balik po tayo sa ating bansa. Ito po, si Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo po yung larawan na yan. Di ba? Nung tinawagan niya yung pamilya nung unang dalawang kababayan nating nasawi diyan po sa gera na yan, it's a heavy heart. Naiiyak nga po siya. Now, sa larawan na yan, it is the same. Parang deja vu. No? Yun nga lang, nakapambahay siya.
Pero it will still be a heavy heart calling another family of the third Filipino that died on that war. Si yung taga Negros Occidental po, si Madam Alacre, no? So, eto, nakakaiyak po ito na tagpo. Sana matigil na nga po iyan. At kawawa po, senseless na pagpatuloy yan. Ang daming sibilyan ang nadadamay sa kanilang mga kakaawa. Nakakaiyak mga kababayan. Kaya mag-move forward na po tayo. Baka maiyak na naman tayo dito hindi natin yan. Ma-out of focus na naman tayo, no? Sabi lang ng Pangulo bibigyan po sila ng tulong, no? Eto, nananawagan pa ulit siya, sa balita ng Manila Bulletin. Marcos urge Pinoys to leave Gaza. Filipino evacuees awaiting crossing into Egypt. Ayun, nandun na po sila, no? Eto. President Marcos has called on Filipinos in Gaza to leave the area amid the ongoing war between Israel and the militant group Hamas. Marcos said this after the DFA raised the crisis alert level 4. Ito po yung sa kanyang Twitter account daw ng Pangulo. In light of the challenging circumstances fellow Filipinos are facing the Gaza Strip, our government has raised the crisis alert level for Gaza to level 4. Under this heightened alert, we strongly urge repatriation from Gaza for the safety of our citizen. Ayan po. Marcos reassured the public that the government was doing its best to keep Filipinos in the war-torn country safe. We are committed to making every possible effort to bring our kababayan out of harm's way and reunite them with their families back home. We will continue to provide updates on the situation. Ayan po, di po ba? Kaya sabi nga po nung undersecretary ng DFA kahapon na-i-vlog natin to. Mandatory na po, no? Kaya ako po may nabasa sa Facebook mukhang sinisisi pa itong Marcos administration. Bakit daw hindi iuwi ang mga Pilipino? Ginagawa na nga po, ginagawa. Ang problema, siyempre makikipag-coordinate kayo. Paano pag yung Egypt ayaw magpapasok? Paano pag yung neighboring countries ayaw magpapasok? What can you do? Tapos, ang dami ring lumilipad sa mga airport ng Israel, papalabas. Di po ba? Hindi sana kung pipwede lang, meron tayong time machine Kunin na natin yan, Parang yung sa movie na bathtub machine, time machine, napanood nyo yan. Maligo ka doon sa bathtub, tapos gagano ka, you will go back in time or forward in time. Ganun po sana, o kaya tawagan nyo si Michael J. Fox. Pero nga, mo, DeLorean mo, yung mga kababayan natin, kung makaalipusta sa Marcos administration, kala mo walang ginagawa Tanyo, meron dyan, there are still 131 Filipinos in Gaza. Sinabihan sila mandatory. Hindi ibig sabihin huhulihin namin kayo. Umalis na kayo. Ngayon, hindi sagutin ng gobyerno kung hindi kayo aalis. Huwag niyong sisihin ng gobyerno kung may nangyaring masama sa inyo because you have been advised to leave. Now, pinili niyong mag-stay, then that's your own fault. Di po ba? Walang ibang sisisihin kundi kayo lamang. Sinabihan na kayong umalis. Nananawagan ng gobyerno, hindi nagkulang ang gobyerno sa panawagan. Sinasabi ang tutulungan kayo, pumunta kayo sa ganitong lugar. But you opted to stay. Then you still blame the government for that? No. The heck no. Ganyan po yung ginagawa nila. Kinakastigo nila ang Pangulo sa kanilang mga social media account. Minamalain nila na wala daw ginagawa ang Pangulo. Sobra naman kayo. Grabe mga kababayan, nakakapag-high blood Punta na tayo doon, baka lalo tayong ma-high blood. Punta na tayo sa bago. Ayan po, Manila Bulletin, PBBM vows immediate repatriation of remains of third Pinoy killed in Israel war. Ayan po, President Marcos has assured the family of Loretta Villarin Alacre, the third Filipino killed in the war between Israel and Hamas, of the immediate repatriation of her remains as soon as humanitarian corridor open for affected victim o civilians. Pakinggan nyo to As soon as a humanitarian corridor open
for affected civilians. Nakita nyo? Kaya nga yung sabi ni Arnel Ignacio, dun sa OWA, siyang Deputy Administrator, normally, 2 to 3 days lang, nare-repatriate na yung mga ganyan bagay. Pero sabi niya, tatagal ito kasi yung humanitarian corridor, mabagal kasi ang daming affected. Hindi naman yan 2 o 3 lang, hindi lang sila ang biktima ng karahasan. Libo. At may iba't iba pa pong mga lahi. Siguro first come, first serve. The quickest possible, ayun ang gawin ng ating mga nasa gobyerno. Di po ba? Ang hirap nito eh. Ito pa ang sabi ni PBBM sa pamilya. May assistance para sa pamilya, pero lahat ng kailangan gawin para may uwi na igagawin na muna namin. O di na mo, tulungan ka namin basta nandito ang gobyerno. Kita mo yan? Yan ang assurance ng administrasyong ito. Hindi pa pwedeng baliin yan. Tapos may mga kababayan tayong sobrang gagaling. Ba't hindi kayo ang magpresidente? No? Para malaman nyo, maramdaman nyo, ma-experience ninyo, no? Yung mga ganitong bagay. Hindi lang yung prestige as being a president. Kala nyo, ang sarap maging presidente ng bansang hiwa-hiwalay, ng bansang divided? No way. Di po ba? Ng bansang sobrang dami ng may PhD? Pero hindi naman nakakatulong. Di po ba? Ito pa. Sa GMA News Online, DFA hopes Egypt, Israel will agree on safe exit of foreign nationals. Yun. Yung mga nagrereklamo, ito po. Yung kinahaharap ng ating Department of Foreign Affairs. Tingnan nyo. Kasi ang ano niyan sa Egypt doon gustong lumabas lahat Grabe naman kayo According to Bon Aquino, the Philippine Embassy in Cairo aims to pick up Filipinos at Rafah crossing on the Egypt-Gaza border. We are hoping that the international community's diplomatic efforts to get Egypt and Israel to agree on safe exit of foreign citizens from Gaza can be successful as soon as possible. Yun po ang sabi ni Undersecretary ng DFA Vega. Di po ba? Kaya, ang hirap Kasi hindi lang naman tayong mga Pilipino ang gustong mag-exit, kundi mga ibang lahi din. Kayo naman, Kaya, nakakasar mga kababayan pag mababasa mo sa kanilang mga social media account. Bakit ang bagal-bagal? Bakit ganito? Walang ginagawang gobyerno? Bakit sa ganitong bansa, mga citizen nila nagsisilikasan naman Why do you have to compare other citizen to our fellow Filipinos? 'Di ba? Wala kaming pakialam doon sa mga ibang lahi. Ang pakialaman natin ay yung mga kababayan natin. At may ginagawa po ang gobyerno. Magbasa kayo ng mga balita. Palibasang binabasa yung balita ay mga tabloid, mga sinungaling. 'Di po ba? Nakikichismis na nga rin lang kayo, mali pa. Ba't di kayo magbasa ng mga legit? Punta kayo sa PCO, punta kayo sa DFA, mga official social media account nila. Nandun ang mga updates kay Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Susmiyo. Wala, para lang makasira sa gobyernong ito. Walang ginagawang gobyerno. Ganito. Susmiyo. Bulag ba kayo? Ito po. Sabi ng gobyerno, government readies financial aid to families of Pinoys killed in Israel-Hamas war. Ito, ang dami nito mga kababayan. Nearly 300,000 worth of cash and other assistance will be extended by the government to each of the families of the Filipinos who died due to the ongoing war between Israel forces and Hamas militant. Ayun po ang sabi ng PCO. The PCO said this after the DFA confirmed that Filipinos have died due to war. Yun na yun. Citing a report from the OWA to President Marcos, the PCO said the OWA would provide 200,000 cash assistance for the bereaved, yung mga pamilya nila. Another 50,000 cash assistance from DMW. And then OWA and DMW will provide wake and burial assistance of 20,000 pesos.
The two agency will shoulder repatriation and transportation costs from the airport to the OFW's home address in the Philippines. Siyempre naman, sabi ni Jinggoy, meron kayong repatriation fund dyan na almost 9 billion pesos na hindi nyo pa nagagamit. Oh. Meanwhile, OWA will provide 20,000 cash assistance to its inactive members, while the DMW will provide 50,000 pesos in cash. Oh, ang dami pala eh. Di po ba? Oh. The DSWD will provide transportation assistance from the airport to their home address in the Philippines and adult welfare assistance. It will also extend financial assistance under its crisis situation program. Oh, ayan, tama. And remember, magbibigay din po ng assistance noon. Tagwa 1 million dun sa first 2 at 500,000 dun sa ikatlo si speaker at yung kanyang may bahay. O, di ba? Tulong. Sana nga, dagdagan pa to ng itong mga agencies na to. OWA, DMW, DSW. Pero ito po yung karimari-marim na balita naman ng isang representanting ito. No? Hindi ko alam kung positive ito o negative. Kayo na lang po ang sa tingin ninyo. No? Ito po, sa balita ng Manila Bulletin. Ouch! Uy. PH to lose 7.4 billion remittances if Pinoy caregivers, nurses plea amid Israel-Hamas war, says Solon. According to Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, the country risks losing some 7.4 billion in cash remittances from thousands of migrant Filipino workers, mostly caregivers and private duty nurses in the event of an escalation in the war. Our best estimate is that Filipino workers Israel sent to their families here in the Philippines around 131 million pesos. Dollars. Oh, sorry. Hindi pala pesos. Nahilo ako. 131 million dollars. Equivalent nga po ng 7.4 billion in pesos. The ballpark figure covers dollars coursed through bank as well as non-bank remittances. So, ayan po yung sabi niya. So, kayo, ano po sa tingin ninyo? So, mawawalan daw tayo ng remittances ng 7.4 billion pesos. So, pag umalis daw, nag-plea, no? Lumikas ang ating mga frontliners. Nurses, caregivers, o whatever have you na nandyan sa Israel. Ayun, sa tingin ninyo, tama ba yung komento niya? Wala, napaka mo naman, insensitive mo naman. Sa akin ha, don't mind about this money. Ito lang ang take ko dyan. Sabi nga nila, pera lang yan. Kikitain yan. Pero ang buhay ng tao, once na masawi yan, maibabalik mo ba? Ikaw ba si Jesus Christ na binuhay niya si Lazarus? Meron ka bang ganong kapangyarihan, Pimentel, at ikaw ay nagbigay ng ganyang komento? Napaka-insensitive mo naman. It's a war. At yung nagsimula ng gera ay mga terrorists. Have you seen the footages? Gaano sila ka-demonyo? So gusto mo, parang tinutukoy mo dito, na-ouch ka pa, ouch! Sayang naman ang kikitain ng bansa. Kikitain. Tapos maibubulsa. Diba? Ganun ba? Sayang naman. Ouch! Napaka-insensitive mo. Mas inuuna mo pang sabihin ang kwarta kaysa sabihin mong umalis na kayo dyan. Intindihin nyo ang buhay ninyo at ang inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ngayon, kung ayos na, tumigil na, no? Pwede naman silang bumalik kung may tsansa pa. At tutulungan naman sila ng gobyerno. Yun ang pangako ng ating Pangulo. Sinabi niya po yan, lahat po ng darating, uuwing mga OFWs, mga heroes natin sa ating bansa, tutulungan. Ba't ka magbibigay ng ganitong statement? Parang ang utak mo, pera muna bago buhay. Ganun po ba?
Maraming sources of remittances, hindi lang dyan sa Israel. Marami po tayong OFWs na pinopondohan ng mga sahod ng nasa gobyerno. Tapos ganito kayo ka-insensitive? FU. Di po ba? Uunahin mo pa ang pera kaysa sa buhay? Ang presidente at ang mga kawani ng ahensya na tumutulong sa mga OFW na nanawagan na magsilikas kayo. Tapos ikaw meron kang IP, parang binibigyan mo sila ngayon yung mga ibang OFW doon na iba pang pag-iisip. Imbis na sundin ang utos ng Pangulo, ang panawagan ng Pangulo at ng mga ahensyang nagsisilbi sa kanila, kumakalinga sa kanila, mag-iisip sila. Should I go o should I not? Kasi sayang naman ang kikitain ko. Di ba? No, that's wrong. Do not give them another option, no, that will magkakaroon pa ng cause, mamaya masira pa ang kanilang buhay. O di apektado pamilya nila. Di ba? Naintindihan mo ba tong sinabi mo? Even do sa dulo nakikidalamhati siya, pero inuna mo ang pera. Insensitive ito, mga kababayan. Sa akin lang opinion, ha? Di ba? Could end up being costly for the Philippines. Hindi yan ang sinabi ng Pangulo. Anong sinabi ng Pangulo? Mandatoring tumakas na kayo, tumakbo na kayo, lumikas na kayo kung saan yung dapat likasan. Hindi niya sinabi kailanman. Wala akong nabasa na huwag kayong umalis, mawawalan tayo ng remittances. Di ba? Ganito ba ang mga iba niyong mga solons? Mas uunahin pa. Parang sinasabing sa palayan, nasusunog na yung palayan. Hindi pwede. Mag-aani tayo. Huwag kayong lumikas, sayang ang kita ko. Ganon. Anong klase ka? Anong klase kang representante? Mas uunahin mo pa yung kita, yung remittances, kaysa sa buhay ng manggagawa? Kita nyo yung difference, mga kababayan? You have this president that looks upon the welfare of his fellow men. And you have this representative that look first for the kumikinang-kinang na halaga ng pera kaysa sa welfare ng buhay ng kababayan niya. Pera muna bago ang buhay. Di po ba? Paano? Pag wala na yung buhay, paano kikita? Di ba? Ang tawag doon? Nako, nabubulol ako dahil sa high blood eh. No? Napaka-insensitive, mga kababayan, no? Talagang in the ballpark pa daw niya. So, ibig sabihin, may mga kasamahan siya. Sino? Ang Kongreso? Kung ganun man, yan bang sinabi ni Martin Romualdez? Kung ito mabasa ng mga anti-Marcos sentiments. Sa bagay, itong Pimentel, PDP laban, dilawan ito eh. Di ba? Tingnan nyo, naratiba, kakagatin ito ng mga anti-Marcos, anti-government. Pero kung sino yung kakagat dito, tanga na lang. Ikababagsak ng karir nyo yan. Walang iya eh. Nagkwenta ka pa. Kita mo naman, yung ang isang kababayan natin, nandun siya sa music festival, Tegi. Mas gusto mo ba yon? Nandun yung mga nurses, caregivers, nag-aalaga. Sila nga lumilikas. Tapos nandyan na yung mga terorista, pinagbabarel. Tingnan mo yung nangyari kay Miss Angeline. Doon kay Mr. Castalbi. Di po ba? Tumatakas, pero binihag, pero tinegi. So, ganun ba ang gusto mo? Makita mo they are in pain, they are in suffering. Kaysa lumika sila, suwayin nila yung order ng Pangulo. Pangulo na yon. Isa ka rin walang galang sa Pangulo, bastos ka. Sa akin po yung po ang take ko dito. Bakit ka magsasabi ng ganyan? Dapat ang sabihin mo, i-promote nyo yung sinasabi ng DFA, ng OWA, DMW. Tulungan nyo sila. Repatriate them. Do not mind about the money. The government will give you money and the government will find ways to have those remittances hindi lang sa Israel.
Ang dami dyan sa Middle East ng siopaw. Hindi lang sa Middle East, sa iba't ibang bansa. Di po ba? Grabe naman yan, no? Bakit? Mababawasan ba ang laman ng bulsa ninyo pag mawawalan kayo ng 7.4 billion remittances? Hindi nga nagre-reklamo si Jokno eh. Isa lang ibig sabihin yan, mga kababayan. O alam nyo na, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.